Ang kapal ng mukha. Ang kapal talaga ng mukha. Ito na po yata ang pinakamakapal ng mukha na taong nakilala ko. Diba? Talaga naman. Parang kakapal. Balat ng bupalo. No? Sobrang kapal. Pero siguro ko naman medyo mayroon ding konting nginig yun sa katawan niya. Kaya lang, wala siyang magagawa kundi gawin ito dahil nga obligasyon, di ba? Obligasyon niyang sumalubong. Kasi nga, noong umalis itong Pangulong Bongbong, hinatid niya sa airport. Hinatid niya, pinagbilinan siya, inihabilin sa kanya itong bansa dahil siya ay bibiyahe muna para maghanap ng mga trabaho para sa kanyang nasasakupang mamamayan. Maghanap ng pagkakakitaan at maghanap ng magiging kakampi doon sa pambubuli ng mga agaw na barkada nitong makapalang mukha na ito. Siyempre mga kababayan, gets nyo na kung sino, di ba? Alam nyo na kung sino. Kapal talaga. Kapal talaga. Parang yung hollow blocks na Disais. Parang hardiplex. Nakapagtataka kung saan kumukuha, saan humuhugot ng lakas ng loob itong babaeng ito. Biruin mo, kapartner siya ng Pangulo sa pagpapatakbo ng bansang ito. Kumbaga sa tahanan mag-asawa, no? Si Pangulo yung asawang lalaki, siya yung asawang babae. Tapos, bumiyahe ang Pangulo para maghanap buhay, di ba? Nag-abroad. Pero ito ang analogy dyan Pero habang si Mr. ay nag-abroad para maghanap buhay, itong misis na hinabilinan na alagaan mo ang tahanan natin, darling. Pagtalikod ng asawa na nag-abroad, lumandi sa ibang lalaki. Di ba? Yun ang analogy. Kapareho. Bago umalis yung Pangulo, inihabilin niya. Pero teka, di ba kapag inihabilin kay BP Sara yung Malacanang, yung bayan, ibig sabihin, siya muna yung Pangulo. Hindi kaya sa mga araw na wala yung Pangulo, hindi ba siya nag-oopisina sa Malacanang? Kasi siya yung pansamantalang Pangulo di ba? Dapat nandun siya sa Malacanang. Di ba dapat may opisina rin ng Vice President sa loob ng Malacanang? Pero, alam nyo, sa mga nakaraang administrasyon, wala akong nalaman na may sariling opisina ang Vice President sa loob ng Malacanang. Weird, di ba? Dapat, yung
Vice President, mayroon ding opisina sa Malacanang. Para kung sakali man nga na, pero lahat sila iba ang, nasa ibang lugar yung Vice President. Bakit kaya, no? Ganun nga talaga siguro yung protocol, no? Kasi nga baka, ganun, yun kaya ang rason? Kaya walang opisina sa loob ng Malacanang yung Vice President dahil baka nga biglang agawin yung Malacanang sa Pangulo. Parang weird, no? Vice President dapat sa Malacanang din nag-uopisina. After all, kung sakaling may mangyari sa Pangulo, siya din naman yung hahawak ng Malacanang. Anyway, napalayo na naman ako ng kwento, no? Balikan natin itong thick-faced woman. Yun nga, di ba? Nung umalis si Pangulo, at ito talagang si First Lady Liza hanggang ngayon hindi pa talaga natutunawan. Kasi ano na to bale, kailan ba yung una? Nung biyahe nila sa Vietnam, naghatid si BP Sara nun. Yun nga yung unang pangyayari na hindi siya kinikibo ni F. Elisa. At yung sunod na pag-abroad na hindi siya naghatid, itong si Sara, yun yatang biyahe sa Australia. Yun. Pero itong papuntang Europe, naghatid na. Kasi masyado nang magiging obvious kung hindi na magiging maganda kung hindi maghahatid. Pero sa totoo lang, dapat sana itinuloy-tuloy na niya, no? Yung hindi paghahatid. Anyway, kasi nga, kumbaga, duty yun Duty ng Vice President na maghatid. Kasama ng mga sakit talaga. Sorry. Grabe kasi po ang sipon ko. Kaya, grabe ang plema sa, sa aking lungs. Kaya, konting pagsasalita, mahapdi sa lalamunan. Okay. Yun na nga po, nung umalis ang Pangulo, so hindi pa rin siya kinibo ni First Lady, di ba? It's very understandable naman. As usual, kagaya nung dati, nag-usap sila, si Sara at si PBBM. Usap-usap, beso-beso, bumeso-beso, no? Tapos yun nga, inihabilin sa kanya ng Pangulo yung bansa natin. Pero kinabukasan ba yun? Basta pagtalikod ni Pangulong Marcos, Pangulong BBM, ayun, nag-traitor na. Umattend ng rally na pinagmumura na naman doon yung Pangulong Marcos, including the First Lady. At biruin mo, nagplano pa silang lusubin ng Malacanang para agawin yung posisyon ng Pangulo. At sinabihan pa na wag nang umuwi, magbakasyon na, magdire-diretso ng tumira, manatili sa Europa, o kaya sa Hawaii daw. Meron namang ibang nag-propose na wag na raw palandingin yung eroplanong sinasakyan pagbalik. Biruin mo yung mga sobrang mga kasiraan ng ulo nila, lahat. So ito nga po, 'di ba? So nandoon si Sara doon sa rally na 'yon, na gustong lumusob sa Malacanang. Pahalik-halik pa doon sa Pangulo bago umalis. Parang si Judas ba? Halik ni Judas.
Napakawalang hiya, di ba? Napakakapal ng mukha ni Sarah at nung pamilya niya at yung mga kampon niya, mga kaibigan, sila. Tawagin nating Duterte Camp. Although may vlogger na tinatawag silang Fenta Kingdom, Duterte Camp. Tapos ngayon, dumating na ang Pangulo galing sa pagtatrabaho abroad. Abay, may mukha pang humarap. Sumalubong sa pagbabalik ng Pangulo. Alam nyo, nakapagtataka kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob. Ng kupal ng mukha. Para sumalubong pa doon sa taong tinatraidor niya. Imposible mang hindi niya alam. Siyempre alam niya na kahit gaano ka-busy yung Pangulo sa abroad, natural nagmo-monitor pa rin yun ng mga kung anong nagaganap dito sa bansang iniwanan niya. Nagka-monitor yun. At may kinakausap yun dito sa mga pinaghabilinan, mga totoong tapat na pinagbilinan, kagaya ni Gibo Teodoro, yung mga taga-National Defense, ki Romeo Browner, na isa ring naghatid. Hindi ko lang matandaan kung sino ang pinakahuling kinausap niya bago siya umakyat sa eroplano. Si BP Sara ba o si Browner? Tingin ko si Browner yung mas huli niyang kinausap eh. Binilinan siguro. Talasan ng mata. Mata at tenga. Huwag mong pababayaan ng Malacanang, ang palasyo. Alam mo na, may mga nakaabang na mga buitre. Yes, sir. Diba? At yung, siyempre, yung kanyang executive secretary. Pero teka, kasama siguro, no? Sa biyahe. Pero kahit kasama yung executive secretary, hindi siguro. May ibang personal secretary, siyempre, official secretary din, si Pangulo. Pero yung executive secretary, palagay ko na iiwan lagi yun. At sa totoo lang, dapat nga po kay executive secretary, inihahabilin yung Malacanang. O kaya kay Browner, kay Gibo Teodoro. Di ba dapat doon? Ewan ko ba naman kasi kay BBM, no? Sa Vice President pa talaga iiwanan. Kasi, come to think of it, kahit na, well, sa normal situation, generally speaking, between a president and a vice president, normal condition, well, dapat naman talaga sa vice president iniiwanan kapag bumibiyahe yung Pangulo. Pero dahil iba po ang sitwasyon, ngayon, ibig sabihin, alam natin, di ba? Iba ang sitwasyon. May gustong umagaw ng posisyon. At sa kamalasan, unfortunately, itong gustong umagaw ay yung Vice President mismo. Diba? Kaya siguro dapat lang na sa mga susunod na biyahe ni Pangulo dapat lang wag nang iwanan kay BP Sara. Marami naman pong pwedeng paghabilinan na yun nga, pwedeng yung isang cabinet secretary, pwedeng yung DILG secretary. Pwede ba yun? Ewan ko. Naisip ko lang.
or yung si Lucas Bersamin, yung ES. Sayang nga lang si si tawag dito, nagkaroon na ba talaga ng issue yung si Vic Rodriguez, no? Kasi napaka-loyal niya kay BBM dati. Pero alam niyo, kung talagang 100% ang loyalty niya kay PBBM, kahit nagkahiwalay sila, dapat hindi siya nagpunta sa kaaway sa kalabang teritoryo. Yun ang mas believe ako na klaseng loyalty. Kahit gaano ka kagalit, nagsumama ang loob mo. Kung talagang malinis ang iyong puso, malinis ang iyong budhi, nagkagalit man kayo ng kaibigan mo, hindi ka dapat pumapanig sa kalaban nung kaibigan mo, kahit kayo nag-away. Ako kasi ganun ang ko. Ganun ang prinsipyo ko. Nagkahiwalay man kami ng kaibigan ko, pero yung kaaway ng kaibigan ko, hindi ako papanig doon. Well, lalo na sa ganitong mga kaseryosong bagay, iba talaga. So, yun na nga po. So, alam na natin, di ba? Viral na viral ngayon yung talagang mainit na pinag-uusapan, yung kakapalan ng mukha ni Sara Duterte. Hindi po kaya mga kababayan, sa mga ginagawa nilang ito ng mga Duterte, parang nababawasan yung kanilang integrity. Yung integrity ni Sara Duterte bilang Vice President at future President. Dahil sa mga aksyon, mga careless na aksyon na ginagawa ngayon, na parang hindi pinag-iisipan. Hindi pinag-iisipan kung makakasama sa kanyang imahe bilang susunod na tatakbong Pangulo. Diba? Ewan lang kung saan ito hahantong. Kung ano pang mga kapalpakan na mga desisyon ang gagawin nito ni Sara, na sa kanya mismo babalik, mapapasama siya sa ganyang mga ginagawa. Parang hindi sila nag-iisip Parang hindi politiko. Kasi kung talagang matino kang politiko, maingat ka sa mga galaw mo. Kagaya nitong ginagawa ni PBBM. Maingat siya sa mga galaw niya, sa mga desisyon. Palibhasa, itong si PBBM, talagang maliit na bata pa lang yan. Tinitrain na talaga yan na maging future Crown Prince. Di ba? Kasi kasama na yan dati ni First Lady sa mga biyahe. Halos lahat na ng mga world leaders nakadaupang palad na ni PBBM. Ang iba nga hanggang ngayon buhay pa. Kilala siya. Kaya alam niya ang galaw. Alam niya ang dapat gawin. Kaya ito, ng mga nakaraan, naiinis ako kay PBBM, bakit nagtataka ang iba kung bakit sa ganyang mga ginagawang obvious na katraidoran, mga kapalpakan ni Sara Duterte, bakit hindi siya tinatanggal sa pwesto, hindi siya dinidisiplina. Well, magtiwala na lang po tayo sa talino. Alam niya ang gagawin niya. Alam niya. Anak yan ni Marcos Ang hindi lang marunong magtanda sa turo ng magulang, yung kanyang ate. Teka nga pala, parang napakatahimik ngayon ni Aimee. Hanggang dito lang po mga kababayan, pinag-usapan natin yung babaeng makapalang mukha. Nakakatawa po siya, sa totoo lang. Nakakatawa ang mga galaw. Mas lalo tuloy na
mas lalong nawawala ang respeto ko dito sa tao, sa babaeng ito. At sa kanyang pamilya. Di ba mga kababayan? Parang ano siya naguhukay ng sarili niyang libingan. Yun. Yun po. Kaya ako, I doubt na mananalo yan sa 2028. I doubt. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po and keep on watching, okay? Thank you very much. Today is Sunday. Kaya po ako na late kasi ang dami kong ginawa. Naglinis, nagtanim, etc. etc. So, see you next time. See you in my next vlog and peace.